Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto po tayo ng pork adobo. Kaya pasintabi po muna tayo dyan sa lahat ng hindi kumakain ng pork. Magpapakulo po muna tayo dito ng tubig. Lalagyan natin ito ng bay leaves. Lalagyan din natin ng garlic. Lagyan din natin ng rock salt. Lagyan din natin ng luya. Isunod natin itong pamintang buo at syempre hindi mawawala, lalagyan din natin ng sibuyas. So ayan, iyon po ang mga pangunahing sangkap sa ating pagpapakulo nitong ating gagawing adobo. At kapag ka nahiwa na, pwede na nating ihulog o italbog dito sa ating pinakukulong water. Ginagawa po natin ito upang tanggalin ang mga impurities dito sa ating karne. So ayan, ipupull out na uli natin after maboil. At ngayon, ihahanda na natin ang mga ingredients na gagamitin natin sa paggigisa. Pero bago natin siya igisa, meron po muna tayong isang procedure na ating gagawin. After nating maboil, ay isasangkot na muna natin itong baboy. Bawat chef at bawat cook ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagluluto ng adobo. Katulad ko, nilaga ko muna, pinakuluan, saka ko isasangkot siya. Yung iba naman, ipapansear. So, iba-iba po talaga ang pamamaraan natin. Yung iba naman, diretso na, imamarinate, tapos pakukuluan na lamang. And that's it. By the way, gusto niyo bang malaman ang kwento ng adobo? Ating alamin. Let's dig deeper. Ang word na adobo ay nanggaling sa Spanish na adobar na ang ibig sabihin marinade or pickling sauce, na itala ang adobo noong 1613 by the Spaniard Pedro de San Buenaventura. At sa dictionary na kinocompile niya, tinawag niya ito na adobo de los naturales, sapagkat may kahalintulad ito sa Spanish at Mexican dish. Sinabi din ng food historian na si Raymond Sokolov na ang mga ingredients ng adobo ay narito na bago pa man dumating dito sa Pilipinas si Ferdinand Magellan. Sinabi din ni Raymond Sokolov, because the dish original name was never recorded, tinawag niya itong lexical imperialism. The Spanish label is stuck. Grabe pala ang nangyari, no? Dahil hindi kaagad natin ito naitala, naunahan tayo ng mga Spaniard. O siya, back to business na tayo. Igisa na natin itong bawang, laurel at saka paminta. Pagsamasamahin natin hanggang mag-incorporate ang kanyang lasa. At ngayon, ilagay na rin natin itong sibuyas. Haluin lamang natin ng may kasamang pagmamahal. After this, pwede na nating ihulog ulit itong ginisa natin o sinangkot siyang baboy kanina. So, ganun lamang po kasimple ang ating pamamaraan. Medyo mahaba-haba po, kaya palagi kong sinasabi sa inyo na kapag tayo ay magluluto, habaan natin ng pasensya. And of course, your patience will be rewarded. Naglagay din tayo dito ng rock salt. At pagkatapos, lalagyan din natin ng toyo. Medyo dinamihan ko ng konti kasi yung request sa akin, gusto daw nila medyo dark ang kanilang adobo na kakainin today. Kayo ba? Ano ba ang gusto nyong adobo? Light sauce or dark sauce? At ngayon, ilalagay na rin natin itong vinegar. At kapag nailigay nyo na itong ating suka, wag na wag nyo pong hahaluin. Let it boil para magkaroon siya ng acid reduction. So, yun yung tinatawag natin, di ba, minsan narinig natin sa matatanda. Wag nyong hahaluin kasi mahihilaw ang suka. Yun po ang isang bagay na iniiwasan natin kasi nare-retain po yung amoy ng vinegar kapag hinalo kaagad natin. At ngayon, lagyan natin na ng water. Depende po sa inyo ito kung gaano karaming water ang inyong ilalagay. Ako kasi palaging hindi gaanong madami ang sauce na aking ginagawa. Pero kung marami ang kakain, of course, damihan po natin para magkasya ang ulam na ating ihahanda. So ngayon, let it boil hanggang sa ma-reach natin yung lambot na hinahanap natin. Naglagay din tayo dito ng konting brown sugar. At this point ay medyo nawala na ako sa traditional adobo. Kasi kapag gumamit tayo ng sugar, may pagka-Chinese na po itong dating ng ating adobo. Yan kasi ang lutong Chinese. Medyo manamis-namis. So eto at marireach out ko na yung adobo na aking hinahanap. Nagmamantika na siya.
Yung inilagay ko na added oil, yun po yung excess fats na ginigisa natin kanina, yung pinalabas natin habang sinasangkot siya. So ayan, at hinahalo-halo lamang natin ng madahan. Nag-reduce na rin po ako ng apoy dito para hindi siya dumikit. Adobong tuyo po kasi ang gagawin natin dito. At siyempre, the star of the show, ang nagpapasarap sa pagkain. Nilagyan na natin ng sili para may sipa siyempre. Pero choice na po natin ulit ito. Pwedeng hindi nilagyan kasi kanya-kanya po tayong preference sa buhay. So ayan, at luto na ang ating pork adobo. O ano, natatakam na ba kayo? Follow, like, and share naman dyan for more easy recipe. Paki-comment na rin po para alam ko kung saan nakarating itong aking niluluto na adobo. Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! Mga kabahag, ito yung version ko ng old school, classic adobong baboy. So for the longest time, ang tagal kong hindi nagluto dito. So ang ginawa ko, pinakuluan ko muna siya sa water at pagkatapos pull out natin at pagkatapos saka ako sinangkot siya. And then after sangkot siya, naggisa uli ako ng sibuyas, bawang. Saka ko siya nilagyan ko ng toyo. At kung nakikita niyo naman, no, di ba? Ayan, oh, grabe. Grabe, guys. So yung mantika niya, ayan, oh. So ito talaga yung, at not only that, pati yung ano niyan, ayan, oh. Yung eto, tingnan niyo, ha. Sobrang ano ito, ayan, oh. Kukurutin ko, ayan, oh. Ganun siya kalambot. Ayan, ganun ko siya pinalambot. Gelatinously cooked. Ayan, oh. Ay, sorry. So, ganun siya mga kabahag. Okay? I am sure taob ang isang kaldero dito. So, paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.